Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright mga kababayan, na ito nga pag-uusapan nga natin itong mainit na issue ngayon sa Manila kung saan maraming alkalde ang gustong tumakbo sa Maynila. Dami nangangako, no? Alright, so simulan natin dito kay dito nga kay Spamboy. Narin natin yung niya, sentimiento. Pinag-usapang napakalaki na pala ng utang. Grabe ho almost 18 billion ho ang inutang nila. Binaw nila sa utang ang maliliit. Ang laki daw ng utang. Ang tanong, ikaw ba magbabayad? Tama, mali. Hindi naman ikaw magbabayad. Kami pa rin mga taga Maynila. Kami may mga bahay sa Maynila. Kaming mga lihitimong taga Maynila. Kasi ang tanong dyan taga Maynila ka ba? Yun ang tanong dun. Di ba? Wala ka namang bahay sa Maynila. Quezon City, alam ko. Yun pagkakalam ko, ha. Correct me if I'm wrong. Alright? Alam nyo, pag kinupit mo yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan natin. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Ayun na sabi niya, binenta pa daw yung mga ari-arian ng Maynila. Grabe. Grabe. Binenta. Ganito talaga pagka tumatakbo, kanya-kanyang bato ng putik. Diba? Ika nga. Pero anyway, tuloy muna natin to. Soria, Paco Market. Correct ka. Correction. Yung Paco Market, nabili po yan. Hindi si Isko ang mayor nun. Okay? Noong time na yon, ang mayor po nun, sa pagkakalam ko, bilang Manileño, at bilang taga Maynila, at bilang botante ng Maynila, at ako'y kasalukuyang yata nun, opisyal. Di ba? Dati. Ang alam kong mayor ho nun, si, Erap. Yun ang aking pagkakalam. Saka specific, no? Pag sinabi mong Divisoria, binenta mo Divisoria, nilalahat mo eh. Ang laki ng Divisoria. Kasi ang iniisip ng tao, pag binenta mo Divisoria, isang buong Divisoria, magmula dun sa may Arten, magmula rito sa Recto, sa Wanluna. Tama, mali. Yun ang iniisip ng tao, ang binenta po sa Divisoria, yung isang building na maliit. No, na hindi na ho pinakikinabangan. Diba? Hindi na ho, sabihin yung malaki yun. Sige, sabihin natin malaki. Ano malaki? 168 o yung 999? Diba? Yun o yung binenta. Kasi yung building na yun, luma na. Bukod sa luma na, hindi na ho napapakinabangan ng mga taga Manila. At hindi na rin wala na ho pinapasok na pera na pondo sa Maynila. Kasi ang natanggap ni Isko nun, zero budget. Mayroong video nun, panoorin nyo. Nung unang upo niya, ang natanggap niya, zero. Yun yung video na yun. Tuloy natin to. Mga court, fire station, yung City Colleges of Manila, halos na itong ari-arian para saan? Ilang billion ho yan, saan ginamit? Saan napunta? Parang di naman siya sigurado. Dinigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat ibinigay, 'di ba? Nung ayuda sa mga taga Maynila. Ang hina nito, no? Taga lang, meron tayo diyan, 'di ba? Bukod doon sa 'di ba, free vaccine.
'Di ba? Bumili rin ng Maynila ng vaccine noon para magkaroon ho agad ang Maynila. Pangalawa, nakita nyo naman yung field hospital, 'di ba? Papakita natin yung Manila COVID Field Hospital. Balikan natin 'yan, ha. Ayan yung Manila Field Hospital. Tingin mo, magkano 'yan? Magkano abutin? Ang binabanggit na ayuda, siya namimigay na ayuda. Ang tanong, sa'yo ba talaga galing yan? Nako, congressman. Kilala na namin lahat ngayon ng congressman. Alam na alam namin. Lalo na mga nakadikit kay Tambi. Di ba? Ayan bukod dyan meron, di ba, yung free vaccination, di ba? Drive-thru. Saan meron yan? Sa Maynila lang. Diba sa Maynila na nagkaroon yan, wala niya sa ibang lugar. Wala nga sa inyo sa Quezon City niyan eh. Sa Maynila lang eh. Dumadayo pa nga ibang mga taga sa inyo eh. Wag nga talaga Balik natin. Hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala naman natanggap Binulag ko. Ano wala natanggap? Ilang ayuda na kahit kami naman, binigay namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung... Ang dami mo nakatanggap noon, tag-1,000. Tag-1,000 kada pamilya, marami nakatanggap noon. Ano sinasabi nito wala nakatanggap? Nakita nyo, di ba mga kababayan? Ay nako. Ganun talaga pag kanya-kanya, buladas. Di ba? Ika nga di ba? Sa networking Networking yan Di ba? Nakakatakot po kasi mga kababayan. Kasi, isang negosyante hutong taong to. Di ba? Tingnan natin tapusin. Masyado nang mahaba Di ba? Isang negosyante ho yan taong yan. Bukod dyan, bilang isang negosyante, di ba? Alam ho nila yung ROI. Hindi ho yung maglalabas ng pera na walang pabalik. Ang tawag ho doon, return of investment. Di ba? Return of investment, di ba? Kaya nga pag sumali ka doon di ba? Ako aminin ko na, member ako niyan ng front row. Inamin bigla. Pero isko ako. Wala akong pakialam. Kahit tanggalin yung account ko. Buyer na lang naman din ako Hindi na ako nagne-network. Kasi wala nakikita. Wala na ako kinikita. Joke lang. Wala na ako kinikita. Ayaw mayaw na ako. Naiyaw nga Kasi nga, simula na nawala rin si Jace Flores noon. Umalis na rin ako. Nakadepende kay Jace. Hindi, magaling kasing upline yan Magaling kasi si Jace Flores, mga kababayan. Hindi lang bilang artista, kundi bilang isang negosyante. Ngabay ka tayo sa issue. Diba? Sabi nga diba? Pagka, diba, yung baga sa negosyante, hindi ka maglalabas ng pera. Hindi ka maglalabas ng pera. Hindi ka maglalabas ng pera na walang pabalik. Kasi nakakalungkot po dyan mga kababayan. Di ba? Nakakatakot po dyan mga kababayan. Yung pabalik na naaasahan nila. At bukod pa dyan, baka magari pa yung mga upline. Kasi makita nyo, puro nakabalandra sa kalsada, puro sports car. Hindi, joke lang. Yun nga mga kababayan. At mismo sa bibig nga nilang mga nanggaling yan Diba? Walang negosyante naglabas ng pera na walang nakuwang pabalik. Siklig at umaapaw pa ang pagbalik ng pera mo. Ganon ako na na-invite Kaya naglabas kagad ako nun Sana na ako. Join. Kumita naman. Konti. Kahit pa paano.
Pero sabi, yayaman ka. Yayaman ka dito. Dito ka yayaman. Diba? Ayan, yumaman tayo. Kaya nag-vlog tayo. Vlogger na lang tayo ngayon. Tumatansik pa tuloy laway ko sa katawa. Sorry naman, mga kababayan. Anyway, yun nga, di ba? Napakahirap po talaga nung kasi. Alam nyo kasi, sa politika ngayon, kung hindi yung negosyante, di ba? Yung mga politika, yung mga gusto magnegosyo, di ba? Ano niya, tignan nyo maigi mga kababayan, ha? Ayoko na magbanggit ng iba, pero sample na lang dyan, yung maraming bahay na tinayo. Kita nyo? Idol niya yun. Tutusin. Siya pa nagsabi nun, di ba? Eh kung yung mga mayayaman nga, hindi tumitigil sa pagpapayaman Kasi nababasa ko rin sa mga comment, mayaman na yan. Hindi na yung magdanakaw. Sila nga may sabi nun kung yung mayayaman nga, kagaya nila Henry C., di ba? Tapos yung mga politiko na mayaman na maraming bahay na tinayo, di ba? Pinantay yung bundok. Hindi tumitigil magpayaman. Siya pa kaya. Doon tayo sa totoo. Kasi wag mo tayo maglokohan. Di ba? Yun lang naman yung atin. At kung talagang di ba? Kung titignan mo yung sitwasyon, di ba? Hindi mo mabubura ang isang isko. Maniwala ka sa akin. Dahil sa ganda ng ginawa niya sa Maynila. Hindi mo mabubura ang isang isko. History na si isko sa Maynila. Nakikita niyo kababayan niya sa screen. Diba? Kung ano ginawa ni isko sa Maynila. Pinaganda yung mga kalsada, nilagay ng ilaw. Dati nga hinihiling na namin street light Mantakin mo, ba't yung kalye nilagyan ng ilaw? Grabe to si Yorme. Wala pa nakagawa nun na mayor sa Maynila. Wala pa po nakagawa nun. Promise. Diba? At bukod nga dyan diba? Ang daming naging proyekto ni Yorme. Yung mga sinasabi niyang binenta, labas mo yung proof. Diba? Nakatibayan. Hindi yung puro ka lang daldal. Mame, nanging ano ka lang. Nanlilin lang ka lang. Diba? Kita niyo mga kababayan, diba? Bukod dyan, diba? Yung ayuda na pinamimigay niya, baka one time lang ho yun. Pagka hindi mo nanalo yan, baka wala nang pamigay. Pinagmalaki niya yung clinic na tinatayo niya, yung clinic. Ano ba tinayo ni Isko? Santa Ana Hospital. Diba? Santa Ana Hospital, nung siya vice mayor ni Mayor Lim, magkatandem sila nun. Hospital ng Maynila na bago. Sino nag-ano? Di ba, Cisco? Tapos pagmamalaki mo, clinic. Diyos mio Santissima. Di ba, kung babanat kayo, dapat yung makatotohanan. Di ba, kasi, pag ikaw hindi pinalad, at hindi nakita ng tao yan, markado ka sa taga Maynila. Pero mga kababayan ako, alam ko naman mabait na tao to si Sam Versosa. Nadadala lang ho yan ng politika. Hindi natin alam. Kasi baka mamaya may utos sa taas. Kasi ang tinatrabaho ko ngayon, Maynila. Bukod sa Maynila, tinatrabaho yung Maynila, tinatrabaho din ang Davao. Diba? Alam naman ho kasi ng di ba? Tapos yung Cebu, kay Mayor Rama. Diba? Kasi, preparation ho yan pag nakuha nila yung mga mayor. Preparation ho yan. Nino, itambalos-los. Preparation ho yan sa 2028. Maniwala kayo sa akin. Hindi mo namin ibibigay sa inyo ang Maynila.
Alright, so yun, mega love shoutout sa lahat ng ating mga followers from YouTube to TikTok and ano, di ba? Especially sa YouTube, ang dami nagfa-follow sa atin ngayon, no? Hindi ko na may isa-isa eh, pero maraming salamat po sa inyo dahil kahit pa ano, umabot po tayo ng ano, 200. May 200 plus na dumagdag. Eh, small vlogger lang naman ako, hindi naman ako sikat. Di ba? Yan. Maraming salamat sa inyong lahat, no, sa lahat ng ating mga bagong followers at sa lahat ng ating mga ano, no, mga followers diyan from iba't ibang dako ng mundo, yung mga OFW, no. Maraming salamat sa inyo at sa mga supporter natin, no, na nasa Facebook. Alright, so ingat kayong lahat, no, and God bless.